Pinakamainit na naman ngayong araw na ito sa Cabanatuan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pumalo sa 36.4 degrees Celsius ang temperatura. Mainit din dito sa Metro Manila. Nagtalaga ng 34.8 degrees Celsius. Kaya kapag naipit kayo sa traffic sa ilalim ng tindi ng sikat ng araw, malamang hindi lang ang inyong ulo ang mag-iinit, pati ang inyong sasakyan baka mag-overheat at tuluyang tumirik. Mula sa Osmeña Highway sa Maynila, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Mike, tama na nabanggit mo, mabuti na lamang ngayong gabi medyo malamig-lamig na kumpara sa lumipas na maghapon sa napakainit sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At kung yung mga motorista ay pinapayuhan na konting lamig lamang ng ulo kapag nagmamaneho, ganoon din daw yung kanilang mga sasakyan. Siguraduhin na hindi mag-overheat. Traffic ang aabutan mo kung papunta ka ng Roxas Boulevard, Pasay, Parañaque o Cavite at sa Osmeña Quirino Highway ka dadaan. Kasama kasi ito sa road reblocking ng DPWH at may malalaking hukay at heavy equipment sa kalsada. Kung maiipit sa sobrang traffic sa ilalim ng katirikan ng init ng araw, baka hindi lang ang katawan ang pagpawisan, pati sasakyan natin hindi malayong tumirik. Sa tindi raw kasi ng init na nakukulob sa ilalim ng hood ng mga sasakyan, dalawang napakahalagang likido ang tila nagre-revolusyon sa loob ng sasakyan, tubig at langis. Yung tubig natin, di ba, mainit. Siyempre, yung makina natin, hirap yun eh. Kasi sobrang init eh. So yung tubig na sa Yun, umiinit yun ng mainit talaga siya. yung Sa radiator. Sa uminit ng todo yung langis, lumalabnaw talaga yan eh. Lalabnaw talaga siya pag uminit. bakit masama kapag kamalab na yung langis? Hindi, yun yung cause ng overheat. Masira yung mga, yung mga gear niya eh. Yung mga gear ng makina eh. Kaya kailangan malapot eh. Ang masaklap pa raw nito, kakarag-karag man o bagong labas sa kasa ang sasakyan, pwedeng pumalya. Kaya naman daw napakahalaga ng simpleng pag-check ng sasakyan bago lumarga. Bukod sa puno dapat ng tubig, walang tagas at maayos ang gasket ng takip ng radiator. Kailangan ding tama ang level ng langis. Sa regular na pa-tune-up, masisiguro ang kalidad ng langis sa loob ng makina. Kapag nasa kalsada naman, ugaliing sumulyap sa temperature gauge. Kapag lumampas na ito sa kalahati, itabi muna ang sasakyan at palamigin. Tandaan ding magbaon ng tubig hindi lang para sa tao, kundi para sa sasakyan. Okay, kung halimbawa tinamaan ka talaga ng alat at sa gitna ng kalsada ka tumirik at nag-overheat yung sasakyan mo, ituturo sa atin ni Kuya Mark kung ano yung dapat mong gawin. Kaya ano yung unang-unang dapat tandaan? Unang-una, pag nag-overheat ka na, huwag mo munang bubuksan yung radiator cap. Kailangan basahin mo muna yung radiator hanggang sa lumamig siya. Oras na binuksan mo agad yung radiator, may pressure sa loob yan eh. Bubulwak ngayon niya, mababasa ka ng tubig, malalapnos ngayon yung balat mo. Habang binubuhusan mo siya ng tubig para lumamig, dahan-dahan mong bubuhusan yan. Kasi sandali lang naman yan, mga 30 minutes. Habang bubuksan yung radiator cap, buhusan mo rin siya ng tubig. At sa lahat daw ng ito, pinakamatibay pa ring sandata ng isang motorista ang lamig ng ulo. Mike, alas 10 mamayang gabi nakatakda na mag-resume o magpatuloy itong road repair sa bahaging ito ng southbound ng Osmeña Highway. Sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy naman pero meron pa ring pagbahagyang pagsisikip ng daloy ng trapiko, lalo pa 2 lanes na may habang hanggang 50 meters ang hindi nadadaanan. Magpapatuloy naman ang road reblocking hanggang bago maghating gabi sa Linggo, April 22. Mike? Maraming salamat, Cedric Castillo. Dahil sa init ng panahon, mas maliliit ng araw ang mga manok na tinitinda sa palengke, nagmahal pang araw ang benta. Pati raw mga baboy, bumabagal ang paglaki dahil sa init. Nakatutok si Tricia Zafra. Kung ang tao nagbibigay sa sobrang init ng panahon, paano pa kaya ang mga hayop na wala mang saplot, karaniwang balot naman ang balahibo? Dama raw ito ng ilang nagtitinda ng manok sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Bukod sa mas maliliit daw ang manok ngayon, nagtaas din daw ito ng presyo. 125 to 130 pesos per kilo ang buo, mula sa dating 120 to 125. 130 to 135 per kilo naman ang choice cuts, mula sa dating 125 to 130. Nakaka-apekto sa init. Kasi minsan kapag mainit, di ba, maano ang mga manok, kaya mataas ang presyo ng manok. Hindi naman gumalaw ang presyo ng baboy. Nananatili sa 165 to 170 pesos ang kilo ng kasim at pigi. 155 to 160 naman ang liempo. Kahit nagtaas ng presyo ng manok, nasa suggested price range pa rin ito ng Department of Agriculture na 110 to 130 pesos per kilo.
Pagsubok daw talaga ang panahon ng tag-init, lalo na sa mga backyard hog and poultry raisers. Ang growth rate mas mabagal ang baboy kasi instead of using their energy sa pagkain, mag-ano sila, maliligo na lang naman. Hindi sila, yung appetite nila bagsak. Medyo delayed yung harvest. Nadidelay ka siguro. Yung iba, ang sabi sa amin, mga up to 5 days. Kung dati nag-harvest ka ng 33 days, ngayon mga inaabot hanggang 38. Pero ayon na rin mismo sa mga nag-aalaga ng manok at baboy, walang dapat ikabahala sa supply at presyo. Yearly occurrence naman yan, di ba? Ang pagkakaiba ngayon, napakarami ng poultry houses ngayon, ang tawag nila CCS, yung climate control system. Yung ganyan, nagsasuffer lang yung size, pero yung volume na handong pa rin naman. It is taking us a little longer to harvest the chicken, pero andun pa rin naman, may nagka-delay. So, magka-catch up din naman yan. Dapat nga kumonti ng baboy, hindi pa rin Ang mas iniinda raw nila ngayon kesa sa mainit na panahon, ang di umano'y over-importation at umano'y smuggling. Nasasapawan daw kasi ang paninda nila. Kaya nga binalak ng ilang grupo na magsagawa ng pork and chicken holiday. Pero di na raw ito itutuloy ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines Inc. o ProPork kung matutugunan ang kanilang hinaing. Tingin din ng poultry and hog raisers, baka lalo lang palakasin ng pork at chicken holiday ang importation. Yung vacuum na mawawala, yung vacuum, mapipilapan din ang importation. Nangako naman ang Department of Agriculture na tutugunan ang reklamo. Importation is allowed because it's a liberalized commodity. We're signatory to the World Trade Organization. But ang tinutumbok ng problema nila ay yung undervaluation and misdeclared importation. Lahat naman ho yan binibigyan ng aksyon ng gobyerno. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Dalawang bata sa humalig sa lalawigan ng Quezon na edad 2 at 3 ang patay matapos kumain ng nakalalasong isdang butete o puffer fish. Siyam na iba pa ang sinugod sa health center. Nakaramdam ang mga biktima ng panghihina at pamamanhid ng katawan matapos ulamin ang kinunot na butete. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, matindi talaga ang laso ng butete na nasa apdo o kwelyo ng laman o balat nito. Pero sa Quezon, ginagawa pa itong daing. Sa Japan nga, napakamahal ng butete sa mga restauran. Sertipikadong mga eksperto lang din ang pwedeng maghanda ng mga butete doon sa bansang Japan. Kaya dito sa atin, mahigpit na paalala ng BFAR, huwag basta-basta kumain ng butete, lalo't wala pa raw pangontrang gamot kapag nalason nito. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Iba lang nakaligtas ang isang sanggol na 10 buwan pa lamang matapos tumilapon mula sa nadisgrasyang motorsiklo. Laking gulat ng mga rescuer dahil hindi man lang daw nagalusan ng sanggol. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Animo iniligtas daw ng mga anghel ang 10 buwang sanggol na ito. Maraang di man lang magalusan matapos tumilapon mula sa isang naaksidenteng motorsiklo sa bahaging ito ng Katipunan Avenue sa Quezon City. Ayon sa ina nito, mag-aalas 12 ng hating gabi, tinatahak nilang bahagi ito ng Katipunan Avenue nang bigla umanong tumawid sa kanilang unahan ang isang kotse para lumusot sa isang U-turn slot. Doon galing pa cross. Hindi na biglang natumba kami kasi nasapol na namin sila Sa lakas ng pagkakasalpok, lahat silang 4 na sakay ng motorsiklo, tumilapon. Yung bata po kamusta? Hindi ko nga kasi nabitawan ko siya Nahulog siya? Opo. Ano po, tama po ba siya? Hindi ko alam kung nabalian to siya. Kaya ganoon na lang ang pagtataka ng mga rescuer nang di man lang nila kakitaan ng sugat ang sanggol. Ganun pa man, ayaw daw nila pakasiguro kung kaya't dinala pa rin ang sanggol sa ospital para mapasuri. Ang babaeng driver naman ng kotse, halos di makapagsalita, bunsod ng aksidente. Kinrossing niya na yung dapat galing siya doon sa dulo. Reckless driving na kasi yung ginawa niya Dapat kung mag-U-turn ka, galing ka sa dulo, pa-U-turn ka. Hindi mo dapat salubungin to. Tatakbo dapat, yun nga, buti naharang. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Siksika ng mga preso sa Quezon City Jail, kaya mabilis na kumakalat ang iba't ibang sakit gaya ng pigsa at galis. Pero ang mas nakakabahala po,
nagkakahawahan na rin sila ng sakit na tuberculosis o TB. Nakatutok si Mark Salazar. 118 na ang kaso ng tuberculosis o TB at mabilis itong kumakalat sa Quezon City Jail. Sa pasilidad na ito na pang 800 preso lamang, 2,865 ang nagsisiksikang inmates. 1,000 square meters lamang ang espasyo nito at problema ang ventilation kaya raw salo-salo ang mga preso sa mikrobyo at virus mula sa hindi umiikot na hangin. Pero may ginagawa tayo. Nakipag-coordinate tayo sa City Health para may libre tayong gamot. Si Mayor, pinadaan kami ng laboratory. Actually, nandito lang yung labo, sputum lab. So, yung inmate may access na easily sa pa-sputum lab. Ang mga may TB, pinagsusuot na lamang ng mask habang sumasa ilalim sa gamutan. Naghihintay na matapos ang ginagawa pa lamang na isolation facility na ito. Gaya ng maraming prison facility sa bansa, umaasa lamang ang Quezon City Jail sa pagmamalasakit ng mga tagalabas. Actually, may project po ang ICRC. Nagdagdag sila ng mga windows para mas ma-ventilate yung air sa loob ng mga selda. Actually, ito ongoing pang construction. MWSS naman ang nag-donate ng potable water fountain para sa mga inmate. Sa loob, kanya-kanyang diskarte ang mga inmate kontra init. May nagtitinda ng ice candy, may nagbebenta ng yelo, at syempre paypay para gumalaw ang hangin. Pero sa pasilidad na hindi sinusunod ang standard ng United Nations na 3x4 meters na espasyo sa bawat inmate, sadyang hindi maiiwasang kumalat ang mga sakit. Sa huling bilang mula March 1 to 31, 134 na inmate dito ang may pigsa at 221 ang may scabies o galis. Ultimong sulfur soap para sa mga inmate, hirap ang City Jail akuin. Kung meron kaming mga NGOs na nagdo-donate, kung may maibigay na sulfur soap, yan na ibibigay din sa kanila na didistribute. Matagal nang nakabinbin ang panukalang ilipat ang City Jail sa 1 hektarya at kalahating lupain sa Payatas. Hanggat hindi raw ito nangyayari, patuloy na magdurusa ang mga inmate na ito na niwala pa ngang mga sintensya. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. At meron na naman tayong kwento ng katapatan, 2 taxi driver ang nagsoli ng mahalagang gamit na naiwan sa kanilang mga pasahero. Sumadya pa sa Super Radio DCWB si Bonifacio Austia, dalang bag na may laptop computer, digital camera at mga checking nagkakahalaga ng ₱250,000. Ang may-ari ng bagay si Bush Cristobal. Tuwang-tuwa siya na maibalik ang kanyang mga gamit. Samantala, isang Swiss national naman ang natulungan ng driver na si June Dayang. Abay, sinoli niya ang bag na may mga dokumento at pasaporte. Also, I'm real happy to get all the documents back, Proud ako, masaya ako na isoli ko. At ako rin natutuwa dahil naibalo ko na rin sa tunay na may-ari yung mga gamit. Sobra ako nagpapasalamat. Tsaka syempre, nakakatulong na rin yung ginawa ng GMA7 na